So dito na part, napansin ko lang dito na may mali sa pag-edit sa video na ito. So isang ko lang para mas klaro siya ng mabuti. Din dito, talagang may mali dito kasi dito ang nakalagay dito, industrial light, din hindi kalugtong yung magic. Dapat kalugtong itong magic tapos mayroong makalagay na an. So diretso na ako manood sa 9 minutes and 8 seconds. So play. Number 1, Nuke. Right now, Nuke is the most popular compositing software in the VFX industry because it has all the tools necessary to get the job done. Okay, alright. So ngayong November 13, 2025, so magbigay lang ako ng komento dito sa video sa YouTube na ang nakatitle VFX Compositing Software. Actually, na-explain ko na to sa nakaraang video ko pero itopic ko dito ulit. Kasi doon sa nakaraang video ko ay hindi ko to naayos pag-explain. Kaya itopic ko dito ulit tong video na ito para maayos ko na siya pag-explain. Kanon. Then, itong video na ito, naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Inspiration Touch. So, mayroon na itong 329,000 subscriber. So anyway, panoorin na natin itong video na ito. So diretso na ako manood sa 9 minutes and 8 seconds. So play. Number 1, Nuke. Right now, Nuke is the most popular compositing software in the VFX industry because it has all the tools necessary to get the job done, no matter how complex the project is or what is its scope. Nuke has advanced node-based compositing, 3D tracking, and model building tools, and much more. What makes the software desired by artists and studios is the unparalleled power and performance that meets the needs of modern production work because, as we know, projects are getting bigger and more demanding. Using its node-based workflow, Nuke delivers everything artists need to tackle when it comes to diverse challenges of digital compositing. This includes industry-standard keying, rotoscoping, vector painting tools, color correction, and much more. This post-production software is currently used by most of the VFX studios. So yan. So sinasabi niya nga yung base compositing software is Nuke talaga. Kasi number 1 siya, top 1 siya yung Nuke. Ibig sabihin siya yung king of compositing, yung Nuke na software. Then para sa akin, naniniwala ako sa video na ito kasi hindi ito fake. Itong video na ito na ang nakatitle is VFX Compositing Software. Pero siguro sa tingin ko lang maring yung mga VFX artist sa Pilipinas kung makakita sa video na ito sasabihin talaga nila na fake itong video na ito kasi alam naman natin yung mga VFX artist sa Pilipinas is mga Adobe After Effects lovers yan, mga Adobe After Effects user yan. Pero sa video na ito yung Adobe After Effects is number 4 lang siya. Number 4, After Effects. Di ko sakaling merong mga VFX artist sa Pilipinas na mag-disagree sa video na ito, sabihin nila na fake itong video na ito kasi ang number 1 daw na compositing software is Adobe After Effects daw, na kung ano yung gamit na compositing software sa Pilipinas na Adobe After Effects is ganun daw yung gamit na compositing software din sa Hollywood, doon sa ibang bansa. So kung merong VFX artist sa Pilipinas na magsabi-sabi ng ganyan, so hindi yan ka paniwaniwala kasi magbabase naman yan sa kung ano yung gawa na VFX sa mga VFX artist sa Pilipinas, kung magaya ba nila yung gawa sa Hollywood para masabi natin na kapareha lang ng software na gamit yung VFX artist sa Pilipinas at VFX artist doon sa ibang bansa sa Hollywood. Ganon. Kaso yung gawa na VFX sa mga VFX artist sa Pilipinas is mga simple lang. Ganon. Then kung try nilang gumawa ng may hirap na VFX, hard na VFX, isang resulta is king koy na talaga, hindi nila magaya yung gawa sa Hollywood. So kung totoo pa na pareha lang ng software na gamit yung Pilipinas at yung sa ibang bansa sa Hollywood, dapat magaya nila yung VFX sa mga movie sa Hollywood kung totoong kapareha lang ng software na gamit yung Pilipinas at yung sa Hollywood doon sa ibang bansa. Kaso hindi magaya ng mga VFX artist sa Pilipinas yung mga mahihirap na VFX sa Hollywood.
Pero yung Adobe After Effects, ginagamit naman yan sa Hollywood. Pero sa mga simple VFX compositing lang at motion graphics na gawa, hindi yan ginagamit para sa high-end VFX compositing na marami ng file na compositing. Kasi ang ginagamit sa Hollywood para sa paggawa ng high-end VFX compositing, yung mahirap na VFX, is nyok talaga na software. So kaya ang rason bakit hindi magaya ng Pilipinas yung mahirap na effects sa Hollywood, kasi hindi sila pareha ng software na gamit. Kasi Adobe After Effects yung ginagamit sa Pilipinas sa paggawa ng mahirap na VFX, pero sa Hollywood na gamit doon sa ibang bansa yung paggawa nila ng mahirap na VFX para sa paggawa ng high-end VFX compositing. Ang gamit nilang software is nyok na software. Di siguro magpapalusot naman yan yung mga VFX artist sa Pilipinas. Maaaring ang alibay nila is kulang sa budget, kulang sa gamit, kaya hindi nila magaya yung gawa sa Hollywood. Pero para sa aking opinion ay hindi yan sapat na rason talaga kung ganyan yung gawin nila nga rason. Kasi hindi naman talaga yan nagbabase 100% na low budget ang movie. Kasi kung pareha lang ng software na gamit, dapat 80 to 90% magaya ng Pilipinas yung gawa sa Hollywood. Kahit paano malapit ka na doon sa gawa ng Hollywood kung pareha lang ng software na gamit. Kaso ang layo yung gawa sa Pilipinas na VFX ang layo sa Hollywood. Yung kaya lang sa Pilipinas is yung mga simple na effects lang, ganon. Din kung pilitin sa Pilipinas na gawin yung mahirap na VFX sa Hollywood, is ang kalabasan is King Koy yung gawa sa Pilipinas. Hindi talaga nila magaya. Hanggang simple VFX lang sila yung mga VFX artist sa Pilipinas. So hindi ko dinadown dito yung mga VFX artist sa Pilipinas. Nagsasabi lang ako ng totoo. Iba kasi yung dinadown mo yung tao at iba yung nagsasabi ka ng totoo. So ang dahilan bakit sinasabi ko ito, kasi gusto ko na i-improve yung paggawa ng VFX sa movie sa Pilipinas. Kasi I love movie, ganon. Kasi nakaka-bad trip kasi tingnan yung movie kapag yung VFX ay hindi maayos. King Koy ang resulta. So sa huli matatawa ka na lang. So gusto ko na yung mga VFX artist sa Pilipinas, try nilang gumamit ng nyok na software, kanon. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi na sila gumamit ng Adobe After Effects, kanon. So, gumamit pa rin sila ng Adobe After Effects, pero kailangan gumamit din sila ng nyok na software. Kasi malaking tulong yung nyok na software para sa paggawa ng high-end VFX compositing, kanon. Kasi karamihan sa mga VFX artist sa Hollywood talaga, doon sa ibang bansa na gumagamit ng nyok na software is marunong din yan sila gumamit ng Adobe After Effects, kanon. Kaso karamihan dito sa mga VFX artist sa Pilipinas, ang alam lang na gamitin is Adobe After Effects lang. Hindi nila alam gumamit ng nyok na software. Dapat ang mga VFX artist sa Pilipinas is marunong din silang gumamit ng nyok na software, hindi lang Adobe After Effects. So anyway, meron lang akong gustong klaruhin sa video na ito sa number 6. So ito yon. Number 6, HitFilm Pro. Nais ko lang klaruhin na yung HitFilms ay wala na. So wala nang HitFilm na software sa ngayon kasi hindi na siya continue, kanon. In-stop na siya. So yung HitFilm na software ay 3-in-1 yan. Meron siyang 3D system, meron siyang video editing, at meron siyang compositing, kanon. Then nais ko lang klaruhin dito sa video na ito sa number 5. So ito yon. Number 5, Blender. So dito sa number 5 nga compositing software is Blender. Then, nice ko lang klaruhin, alam naman natin na itong Blender ay 3D program ito. Then ngayon, baka sabihin ninyo na fake itong video na ito na ang nakatitle base VFX compositing software kasi may mali. Bakit kasali yung Blender sa base compositing software na yung Blender ay 3D program naman yan? Actually, may punto ka naman dyan kung ganyan yung opinion mo, pero mali ka pa rin. Kasi ang dahilan bakit nasali yung Blender dito na 3D program sa kategory na base compositing software, kasi yung Blender na 3D program kasi ay 2-in-1 yan na software. Hindi lang yan 3D program. Meron din siyang built-in na compositing tools, kanon. So ang dahilan bakit number 5 yung Blender na software sa base compositing software, kasi sa lahat ng 3D program na mayroong built-in na compositing tools is yung Blender yung pinakamaganda na built-in na compositing tools. Kaya sinali dito sa kategory yung Blender na software sa base compositing software. Kasi yung Blender na software is 2-in-1 siya. Meron siyang 3D system at meron siyang compositing system. Yan yung paniwanag dyan. At ang patunay dyan, kasi mayroong mga tutorial sa YouTube na
makita ninyo kung paano mag-compositing gamit ang Blender na software. Kagaya ng mag-keying na yung green screen is palitan siya ng background, part yan ng compositing na gawa. Kaya yan gawin ng Blender na software. Ganon. Kasi may built-in na compositing tools yung Blender na 3D program. Ganon. Then, meron lang akong gustong klaruhin sa video na ito. Sa number 3. Number 3, Fusion. So yan, sa number 3 na base compositing software is ang pangalan Fusion. Then nais ko lang klaruhin, yung Fusion na software ay nandun na sa loob ng DaVinci Resolve na software. Kasi yung DaVinci Resolve na software na video editing software at yung Fusion na compositing software ay pinag-isa na sila. So, kapag mag-install ka ng DaVinci Resolve na software, na video editing software, is nandyan na sa loob yung Fusion na compositing software sa DaVinci Resolve na software. Ganon. Kaya tinatawag din siya na DaVinci Resolve Fusion. Ganon. Kaya meron kayong makikita dyan na mga video sa YouTube na ang nakatitle is DaVinci Resolve Fusion. Kasi yung Fusion na software, na compositing software, is nandun na sa loob ng DaVinci Resolve na software na video editing software. Ganon. Kaya yung DaVinci Resolve na software is naging 2-in-1 na siya. Mayroon na siyang video editing at mayroon na din siyang compositing. Ganon. Din ang ginamit na logo na lang is yung logo sa DaVinci Resolve. Hindi na nilagay yung logo sa Fusion. Ganon. So para maintindihan ninyo ng mabuti yung ibig sabihin ko dito na tungkol sa DaVinci Resolve na software, na tungkol sa Fusion na software. So panoorin lang ninyo yung video ko sa part 29 kasi pinaliwanag ko doon ng mabuti sa video ko sa part 29. So ilagay ko lang sa comment or sa description yung video ko sa part 29 kung interesado kayong tingnan yan. Then nice ko lang taruhin sa video na ito. So sa Number 3, Fusion. So, Fusion ang number 3. Then, ano mang sinasabi dito sa number 3 is halos lang katulad lang ng sinasabi dito sa video na ang nakatitle, What a Blackmagic Fusion. So, galing pa rin ito na video sa YouTube channel na Inspiration Thoughts. So, ang nakalagay dito, Blackmagic Fusion, kasi yung pangalan sa company sa Fusion is Blackmagic Design. Aron. So, dito sa video na ito, kiniklaim sa Fusion na software na ginagamit din sila sa movie. So, totoo naman yan. Hindi ako nag-disagree dyan. Pero karamihan sa mga big budget movie talaga sa Hollywood is Nuke talaga na software ang ginagamit para sa paggawa sa high-end VFX compositing. Aron. Then minsan din sa movie ang ginagamit na software para sa paggawa ng VFX compositing is dalawang software, Fusion na software at Nuke na software. Anon. So anyway, panoorin natin itong video na ito. Blackmagic Fusion is a post-production and compositing software developed by Blackmagic Design and originally authored by Aeon Software. It is typically used to create visual effects and do compositing work for movies, TV shows, and commercials. It has been used to create a lot of blockbuster movies and successful TV shows over the years because it has proven to be a really good software that can handle big and small projects alike. So yan, din ang patunay ko na mas superior yung Nuke na software kaysa Fusion na software kung ang pag-usapan ay high-end VFX compositing. So ito yung patunay ko na video. Ang title sa video ay Nuke versus Fusion, which one is better? So ito na video is galing pa rin ito sa YouTube channel na ang pangalan Inspiration Thoughts. So lahat ng video na ipakita ko sa inyo is galing yan lahat sa YouTube channel na ang pangalan Inspiration Thoughts. So yan. So anyway, i-play na natin itong video na ito. So i-cut-cut ko lang to para hindi nahaba yung video. So play. In today's video, we're gonna compare two of the most popular VFX compositing software, which are Nuke and Fusion. Nuke and Fusion are used in a variety of industries, and practically every movie released in recent years has employed one of those two software, or a combination of both. The Foundry Nuke and Fusion are entirely node-based applications. Plus, they are way better for compositing, as it makes it easier to work on complex scenes and it is much more flexible than layers. In fact, if you come to using nodes from layers, you can never go back to the layer-based workflow because the node-based compositing workflow is much better and almost all professionals use it. When it comes to compositing, Nuke and Fusion are both industry standard software with all the essential VFX tools, as Nuke offers significantly more depth with much more advanced tools that can help you make far more advanced compositing. Furthermore, it provides some tools that can make A3 processes more difficult to replicate in Fusion, such as deep compositing and smart vectors.
And on top of that, organizing the nodes is considerably easier. As a result of this, Nuke is used more in the industry. So if you want to make it to Hollywood or a big studio, I believe it is a better choice to pick. So in general, I think Nuke is superior, especially if you want to composite live action footage. So yan, sinasabi niya nga mas superior yung Nuke na software. So sa lahat ng compositing software talaga, yung Nuke talaga yung king of high-end VFX compositing, ganon. Kaya dito sa video na ito na ang nakatitle, this VFX compositing software is yung Nuke, yung number 1. Number 1, Nuke. Kasi siya yung king of high-end VFX compositing, yung Nuke na software. Then next lang ko rin sa video na ito sa number 2. So i-play ko. Number 2, Flame. Flame is a unique high-end VFX software that can handle the entire post-production process from editing, color correction, VFX, compositing, and motion graphics, all the way to delivery. Often experienced Flame artists are interested in working in the big-budget feature films and TV projects, and they work closely with the VFX supervisors for look development, composition, and post-viz. Actually, Flame artists today are not available as the other artists are from other post-production software such as Nuke, Fusion, and After Effects, because first of all, Flame subscription is one of the most expensive among all compositing software. Also because the industry has shifted to using software such as Nuke, even though Flame is powerful and still used in big productions. So yan. So itong Autodesk Film na software is halos kasintulad lang ito sa Nuke na software at Fusion na software. Kasi pareha lang to sila na mga node-based system na software. Pero mas superior yung Nuke na software. Ganon. Then itong Autodesk Film na software, kung hindi ako nagkakamali, mas mahal pa to ng konti sa Nuke na software. Then itong Autodesk Film na software is napakakunti lang ang user nito. Siguro dahil mahirap ito pirata magawa ng crack itong software. Ganon. At saka napakamahal itong software na ito na Autodesk Film. Pero itong software na ito na Autodesk Film is capable ito na makagawa ng magandang VFX. Ganon. So tandaan ninyo, itong Autodesk Film na software ay hindi ito basta-basta na compositing software. Kaya nilagay ito sa number 2. Kahit kunti lang ang user nito. Kasi hindi ito basta-basta na software. Galing ito sa company na Autodesk. So alam naman natin yung company na Autodesk, sila yung may-ari sa Autodesk Maya na 3D program at Autodesk 3D Max na 3D program. Di ngayon, meron lang akong gustong klaruhin sa video na ito. So doon ako manood dito sa 10 minutes and 4 seconds. So play. Nuke's users include Digital Domain, Walt Disney Animation Studios, Blizzard Entertainment, DreamWorks Animation, Sony Pictures Imageworks, Framestore, Weta Digital, Double Negative, ILM. So dito na part, napansin ko lang dito na may mali sa pag-edit sa video na ito. So isang ko lang para mas klaro siya ng mabuti. Din dito, talagang may mali dito kasi dito ang nakalagay dito, Industrial Light. Din hindi kalugtong yung Magic. Dapat kalugtong itong Magic tapos mayroong makalagay na an. Kasi ang binanggit niya dito is ILM eh. Meron siyang binanggit na ILM. Ang meaning dyan, Industrial Light and Magic. Ganon. Dapat hindi ito nakahiwalay itong Magic. Karugtong ito sa Industrial Light, then lagyan ng an. Hindi dapat i-separate yung Magic. Ganon. So kaya ito ay mali ito. Itong nakalagay dito na mayroong nakalagay na Industrial Light, wala siyang an, din nakaseparate yung Magic. Mali yan. Ganon. Di ngayon, kung sakaling mayroong mga tao na sasabihin nila na fake daw itong video na ito 100%, itong video na ito na ang nakatitle Best VFX Software, kasi may mali sa pag-edit sa video, mali yung nakalagay na text na meaning sa ILM. Din ang opinion ko dyan, bobo lang yung mga tao na magsabi-sabi ng ganyan. Kasi di porkit may mali sa pagka-edit sa video na mali yung text nga nakalagay sa meaning sa ILM, is automatic gawin na ninyo na fake yung video. Kasi meron naman yung consideration nga maaring na mali lang pag-edit kasi namamadali, or maaring nagkamali pag-edit yung editor niya kasi hindi siya yung nag-edit sa video niya. Kasi meron siyang editor na mag-edit sa video niya. Ganon. So nagkakamali dahil nagmamadali, then hindi na napansin na may mali dahil minadali pag-upload. Ganon. Wala nang review na ginawa. Ganon. Kaya hindi pwedeng baliwalain yung posibilidad na maaaring nagkamali lang pag-edit. Ganon. Kasi kung kunwari kasukasuhin natin yan, dalhin natin ito sa korte, then yung ebidensya ninyo is fake yung video dahil may mali sa pag-edit, wrong yung nakalagay na meaning sa ILM. So kung ganyan yung ebidensya ninyo,
nyo ay hindi yan sapat. Tatawanan lang kayo ng judge dyan kasi posible naman na magkamali pag-edit, ganon. Kasi ang tunay na basihan dyan para malaman na fake itong video na ito na ang nakatitle Base VFX Software is i-research siya sa internet kung fake ba yung number 1 Base VFX Compositing Software na binanggit niya dito sa video na ito. Na ang number 1 Base Compositing Software is nyok na software, or fake ba yung mga impormasyon na binanggit niya dito sa video na ito na ang nakatitle Base VFX Software. Anon, i-research natin sa internet kasi mayroon namang mga website na legit nga nagbibigay ng legit na impormasyon, hindi fake yung impormasyon na ilalabas nila kung mag-research tayo. Katulad ng Wikipedia na website, nagbibigay siya ng legit na impormasyon. Then katulad din sa Google AI mode, nagbibigay siya ng legit na impormasyon. So kung magre-research tayo sa Google, then malalaman natin na yung lumalabas na impormasyon sa Google is galing siya sa Google AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. Ganon. Then medyo nakakalito lang itong Google AI mode sa hindi pa nakakaalam kasi kapag ang i-research mo sa Google, yung ni-research mo ay marami siyang impormasyon na nakalagay doon sa internet sa iba't ibang website. Example, yun na impormasyon is mga 20 yun na impormasyon na nakalagay sa internet sa iba't ibang website. So kapag ulit mo i-click yung research is magbago-bago yung wording na ilagay doon. So ang dahilan doon bakit magbago-bago yung wording na ilagay doon kapag paulit-ulit i-click yung research na icon, kasi yung 20 nga impormasyon nga nandun sa internet sa iba't ibang website is ipalit-palit yon ilagay sa Google AI mode kapag paulit-ulit natin i-click yung research na icon, ganon. Pero kasing tulad lang ng ibig sabihin, magkaiba lang ng wording ng konti na ginagamit, ganon. Pero kapag ang i-research mo is isa lang yung impormasyon nga nakalagay doon sa internet sa website, ay hindi talaga yan magbago-bago yung wording na lalabas sa impormasyon, ganon. Kapag paulit-ulit i-click yung research na icon, so ganyan yung Google AI mode, ganon. Pero ma-sure natin 100% na anumang ilalabas na impormasyon sa Google AI mode ay legit yan talaga. Kasi ang may-ari dyan yung Google na company. Kasi hindi maggawa-gawa ng fake news yung Google na company. At saka meron na yung advanced na technology para ma-filter niya anumang mga fake na impormasyon. Kung ano yung fake na impormasyon ay hindi niya yon ilalabas. Then anumang impormasyon na legit na nasasagap niya sa iba't ibang website ay yan lang talaga ang ilalabas niya sa Google AI mode. Legit lang ang ilalabas niya, hindi fake, ganon. Kasi advanced na yan, meron na siyang AI, ganon. Then ang pinakatibay na paraan doon sa korte para malaman kung fake ba itong video na ito na ang nakatitle Base VFX Compositing is kailangan itanong doon sa mga tao na mga VFX artist sa paggawa ng movie sa Hollywood doon sa ibang bansa. Kung fake ba yung mga sinasabi sa video na ito na ang nakatitle Base VFX Compositing Software, ganon. Din kung ano yung opinion sa mga VFX artist sa Hollywood movie doon sa ibang bansa, so yan yung paniniwalaan natin. Yan yung gawing basihan natin kung matalino tayo, hindi tayo bobo. Ganon. Kasi kung dalhin natin yan sa korte, sigurado ako na yan yung paraan sa korte para malaman nila kung fake ba itong video na ito na ang nakatitle Base VFX Compositing Software. Ganon. Then, anumang opinion galing sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is anumang opinion nila ay hindi yun pwedeng gawing 100% na paniniwalaan natin kung matalino tayo. Kasi yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is wala silang sapat na credential para maging valid yung opinion nila. Noon. Kasi wala pa silang experience sa Hollywood. Then, ang pinag-usapan ko sa mga video ko is mga software na gamit sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. Okay sana kung VFX artist siya sa Pilipinas pero nakatrabaho na siya sa Hollywood movie. Pero kung hindi pa siya nakatrabaho sa Hollywood movie doon sa ibang bansa ay hindi talaga maging valid yung opinion niya. Then, di porkit sinasabi ko yan ay minaliit ko yung mga VFX artist sa Pilipinas. Kasi yan talaga yung nararapat na gawin natin. Kasi ang pinag-usapan ko dito sa mga video ko is Hollywood movie. Ang mga pinag-usapan ko dito sa mga video ko kung ano yung software na gamit sa Hollywood movie. So yan yung pinag-usapan natin dito, Hollywood, doon sa ibang bansa, hindi yung Pilipinas, ganon. Then isa pa dyan, yung gawa na VFX sa Pilipinas ay hindi pa nila napantayan yung gawa na VFX sa Hollywood. Kaya wala talagang sapat na credential yung mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood para maging valid yung opinion nila, ganon. Then may nirecommend ako na Pinay VFX artist doon sa ibang bansa sa Hollywood na pwede ninyong tanungin, yung nabanggit ko sa nakaraang video ko, si Joan Bilin. Kasi si Joan Bilin is nabalita
nabalita na yan sa ABS-CBN News na siya ay Pinay VFX artist sa Hollywood. Actually, marami na akong video na ginawa tungkol ka Joanne Quillen na Pinay VFX artist sa Hollywood. So ilagay ko lang sa comment o sa description yon ng mga video na yon para maintindihan niyo yung ibig sabihin ko dito tungkol ka Joanne Quillen. Kaya klaruhin ko lang kung sino yung maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood tungkol sa mga video ko na ang pinag-usapan ko sa mga video ko is tungkol sa mga software na gamit sa Hollywood movie doon sa ibang bansa. So kung meron mang maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa Pilipinas na wala pang experience sa Hollywood is yan na mga tao na yan is mga bobo yan. Pinanganak yan na walang utak. Then kung sino yung maniwala sa opinion sa mga VFX artist sa paggawa ng Hollywood movie doon sa ibang bansa sa Hollywood is yan ng mga tao is matalino yan. Hindi yan bobo. So anyway, so kung gusto niyo panoorin yung full video sa mga video na pinanood ko dito kasi cut yung pagpapanood ko sa mga video. So i-research lang ninyo ito sa YouTube, itong mga video na ito kasi pinakita ko naman yung title niya sa video at pangalan sa YouTube channel. So i-research na ninyo ito sa YouTube, makikita na ninyo itong mga video na ito. Take note lang, meron akong naranasan na glitch sa YouTube. Din iwan ko kung yung nag-glitch ay hindi na yun babalik yung nag-glitch. Din yung naranasan ko na system glitch sa YouTube is habang panoorin natin yung video is yung logo or picture profile sa YouTube channel na yun is hindi siya makita. Ganon. Then minsan din pati yung pangalan sa YouTube channel niya ay hindi siya makita habang pinanood natin yung video na yun. So yung video mapanood ninyo pero yung pangalan sa YouTube channel niya na doon dapat makalagay sa ibaba ng video ay hindi makita yung pangalan sa YouTube channel sa ibaba ng video. Ganon. Pero kung palit ulit siya tingnan taga-araw is babalik na siya sa dati. Malagay na yung logo sa YouTube channel at pangalan sa YouTube channel. Ganon. So ito is pinaliwanag ko ito kasi kung i-research ninyo sa YouTube yung mga video na pinakita ko dito, then pag-research ninyo matitiningan na may glitch na mangyari kasi pag-research ninyo doon is hindi nakita yung picture profile o logo sa YouTube channel habang pinanood ninyo yung video na yon. So pagkamalan ninyo na hindi yon na YouTube channel na pinakita ko sa video ko, ganon. Or kung yung maranasan ninyo yung pangalan sa YouTube channel na yun ay nawala, hindi siya nakita kasi may ganyang klaseng glitch din. Then sasabihin naman niyo na yung YouTube channel na pinakita ko sa video ko ay hindi yun nag-i-exist. Ganon. So kaya pinaliwanag ko ito na glitch lang yan kapag ganyan yung maranasan niyo. So ang gagawin lang niyo dyan para babalik yan sa dati. So tingnan lang ninyo palit ulit yan taga-araw. Sure ako 100% na babalik din yan sa dati. Na malagay na yung logo or picture profile sa YouTube channel niya. Or mabalik na malagay yung pangalan sa YouTube channel niya. Kasi glitch lang yan, hindi yan permanent. Babalik din yan sa original, ganon. So ang advice ko sa inyo, huwag kayong agad-agad maniwala sa unang naranasan ninyo habang ni-research niyo yon na video na yon. Kasi ang sistema sa computer ay sadyang nakakalito, pabago-bago at merong glitch, ganon. Kaya huwag kayong maniwala sa unang tingin lang ninyo kasi kailangan na doon kayo maniwala habang paulit-ulit na ninyong tiningnan, ganon. Take note lang para hindi kayo mamaling akala.